Ganda ng ano nila, oh. Mayroon na rin pala dito. Ganda ng pwesto nila, oh. Tagal na talaga nating pinakadaan dito. SM yata itong nakikita natin na sinasabi mo. Yung kulay blue. O akala natin hindi siya SM. Ayan, no, IBX. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po. Nandito tayo ngayon sa may Sukat Road. Siyempre, nasa lugar tayo ng Parañaque City. SM nga eh. Nandito tayo dahil doon tayo sa loob ng BF Parañaque. Manananghalian dito sa may Little Quiapo. Nung huling daan natin dito, may SM na. Nalito lang tayo. Oo, may SM na. Oh, matagal na yan eh. Oo, matagal na yan. Sama lang kayong mga kabayan dahil magmula dito hanggang papasok ng Aguirre, ituturo namin kayo hanggang marating natin yung Little Quiapo Restaurant. Ngayon ay October 4, 2023 at sa oras na 10:45 p.m. Ay, advance pala itong relo natin, ano? Oo, advance. Wednesday. Hindi pala ito. Traffic na rin pala dito. Gawa nitong mga nakatilang tricycle. BF Toda Terminal. Ito pa ang kanilang terminal. Berman na. Ayan na. Ispa. Basa-basa lang kayo mga kabayan habang nagsasaano tayo. Ano ito? Mayor. Dito nga pala yung Tahanan Village sa lugar na ito. Sagot ka din. Hindi ko alam eh. Tayo na ng dalawa nagtatanungan dito eh. Hindi ko alam. Baka magkamali ako. Hindi ko alam. Meron pa ang SPC dito sa kaliwa ko. Shawarma. Sabungan alam ko marami na rin nakakamiss dito or katulad natin matagal lang nakabalik. Kung hindi lang sa mga kabayan natin na nag-request na kainan daw natin itong Little Quiapo, hindi na tayo makakapasok dito. Dalawa ito doon sa mayroon pa sa may part ng Quezon City. Oo, sa may barangay Pinyahan. Meron doon. Yun may mga street na malakas, maganda. Doon yata sa malakas yun Yung kaso pinuntahan natin noon, ginagawa pa. May Christmas decor na sila, Ay, ano to? Elios! May Elios na dito mga kabayan May Elios dito. Ito pa ano ito? Honey glaze. Di ba ang dami? Ayan Tahanan Village. Oo, yan.
naalala ko na, daanan natin to eh. No? Nalimutan ko na. Kasi mga ano eh, yung huling daan ko dito, mga 15 years ago, hindi mo ka, gano'ng katagal yun? Paglampas lang ng gate ng BF Homes, sa kaliwa, mayroon kaming nakainan na restaurant na ang sarap ng kare-kare. O ituturo ko sa inyo ha, pero hindi tayo... Makikita pa natin ngayon. Oo, kung nag-exist pa yung restaurant ha. Kaya dahil hindi naman tayo kakain doon. Doon sa Little Quiapo na tayo pupunta. Papakita lang namin sa inyo yung name. Pwede bang dumiretso? May nakikita ka ba diyang anointing? wala na makikita. Wala, ano? Narangan lang. Ay, nasaan na yung kaninang enforcer na nasa gitna kanina? Ayun. Ah, ay, nakatingin na lang? Wala na. Parang na. Ay, pwedeng tumircho siguro. Ayun, pwede. Oo, nakatingin na lang sila. Shoutout sa inyo ha. Oo, yung bako kumaway. Tingin ka ng mga makakainan dyan dahil yung mga kabayan natin bahala sila kung saan nila gustong kumain. Ang dami. Maraming pang ano dito yung pang masa na kainan sa lugar na ito. Paglampas mismo natin sa gate, mayroong restaurant dyan na nakalimutan ko na ang name. Masarap ang kare-kare. Tama ba itong lane natin? Yung wala mga sticker. Dito tayo. So okay, hindi na pala need iwan yung license maski anong ID. Dito yung restaurant. Ayan, no, parang may Randy's o ano. Dito yung Ruby's. Ito. Ayan o. Ayan. Ruby's. Ruby, ayan. Masarap ang kari-kari Red dito. Food Express. Ayan. Ayan. Oo, Ngayon kung dyan kayo kakain, ituro nyo lang sa guard, hindi na kukunin yung license ninyo. Dahil dyan lang naman kayo kakain. Oo, masarap ang kari-kari dyan. Andito na tayo sa... Uy, andito na pala tayo, malapit lang eh. Ito. Ito na! Ay, ito! Pagkalampas-lampas lang pala ng gate. Okay, halika, pasok na tayo dito at ipapakita ko sa inyo yung pinaka-area. Masarap din daw ang kare-kare dito. Saka sa tagal-tagal natin nag-food vlog, ay hindi tayo nakakatikim ng pochero. Mayroon daw dito at titikman natin. At saka iba pang mga food. So ito, air condition. Araw-araw, bukas ito, mula 7 AM
hanggang 10 p.m. Malamig. So, itong pinaka-area. Ang ganda. Mamaya, after natin kumain, ipapakita ko sa inyo yung mga menu. So, okay yung place. Yung mga in-order natin, bali 4 na klase ng kanilang mga specials dito. Nasabi ko kayo na pochero, kare-kare, tapos yung kanilang fried chicken, saka yung sizzling seafood. Alam niyo mga kabayan, yung kanilang serving dito mabilis. So ito na, dumating na sa harapan natin yung mga orders. So ito yung kanyang kare-kare. At yung gulay talagang puso ng saging, ano? Ang lapot ng sauce. Tapos ito yung kanilang bagoong. Ngayon, ito naman yung pochero na hindi pa natin yata nabablog, di ba, sweetie? Kaya. Oh. So itong pochero nila mga kabayan ay 3 meat ang matitikman natin. Chicken, pork, saka yung beef. Ang lalaki ng hiwa, oh. Tapos ito yung kanilang fried chicken at ito yung kanilang seafood sisig. So itong una natin titikman. Baka tuluyan ng lumamig. Tapos nag-order din tayo ng rice at yung kanilang dessert at yung anong tawag yan, sweetie? Mango shake. Okay. Ito yung kanilang seafood sisig. Nandito na raw lahat yung ingredients or yung timpla. Di ba pagka tayo ay nag-order ng sisig, di ba karaniwan merong kalamansi, sili, at saka sili. So hindi na raw kailangan, nandito na raw lahat. Thank you. Lumamig na. Nagsit pa tayo ng kamera. Nangingibaba yung amoy sa lasa ng pusit. Masarap nga ito, may sili. Kailangan nakikita ng sili. Napapansin ko dito, ang daming hipon, oh? Seafood nga eh. So, matindi, oh. Ganyan na. Ayabang, oh. Ganyan na lang, diba? Kalamansi, sili. Oo. Dito natin lagay. Bigyan natin. Ayan. Tapos ganyan, no? Diyan natin lagay. Tama ka. Ayan. Tama, dito natin tipigayin. Huwag dyan. Yun. Manghang na siya. Tapos, kalamansi. Sarap nito, may beer. Okay yung lalagyan nyo ng sili, saka konting kalamansi. Dahil lumalaban. Lalong sumarap. Sa isang banda, tama lang itong sisig na ito, yung timpla. Di ba? Dahil tayo na ang gagawa ng sarili nating panlasa. Pwede rin lagyan nyo ng patis kung gusto nyo. Anong lasang seafood ang nangingibabaw sa panlasa mo? Pusit. Ay, pusit. Hipon. Ako, pusit yung nangingibabaw sa panlasa ko. Ang susunod natin titikman, yung pochero saka yung fried chicken. Sabay na natin. Yung toast niya, lapo. Tapos yung hiwa niya, ayan. Lalaki. Ano ito sa tingin mo? Pork? Pork. Pork sa'yo yan. Pork. Dahil sa isang hiwa pa lang, busog ka na. Sabi ko nga, gulay lang ako kasi mag-chicken ako. Sige, pork yan. Half tayo. Sige. Ito, hindi ko alam kung ano ito. Ayan ang chicken. Ito ang chicken? Chicken. Ikaw na kumuha. Pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung sahog pa. Kung ilan yung laman. Ang dami, oh. Ang daming laman, oh. So, ito yung kanyang pork. Hindi siya malambot. Hindi siya malambot. Ang ganda ng pagkakaluto ng gulay. Crunchy. Lalagyan lang natin ng sauce.
So, ito yung pinakataba niya. Tikman natin. Ang sarap ng lasa ng pochero. Yun din ang sasabihin ko sa'yo. Creamy siya. Nakatikim ako ng pochero. Tama ba yun? Yung may nilagang saging pa. Pritong saging. Lahat prito siya. Dito ba meron pritong saging? Meron. Ay, ito, saging. Saging ba ito? Potato. Potato. Marirecommend ko po yung ano nila, pochero. Tikman natin to. Potato nga. May halo siyang ano, yung ito, sausage. Yung... Saan? Talagang hinalo kayo na. Ito, yan. May Kasi sauce. natakluban eh. May sausage. Yung sauce nitong pochero, mga kabayan, ang sarap. Ikaw? Panalo. Marirecommend ko po. Ano siya eh, parang mayroong ako nalalasahan na manamis-namis na parang yung namis-namis niya ay galing sa peanut butter. Hindi, Hindi sa ba? cream yun. Sa cream? Oo, creamy siya eh. Hindi ko alam. Basta yun ang palasa ko. Pero masarap siya. Walang Nasasarapan peanut ako. butter yan kasi pochero yan eh. Malamang doon sa kari-kari mamaya. So yun lang mga kabayan, yung meat ng pork sa pochero ay medyo matigas pa. Kulang pa sa lambot. Ngayon, ito namang texture ng beef ang titikman natin. Malambot yung beef mga kabayan. Nalalagas na yung laman, no? Maganda na ang pagkakaluto. Titikman ko naman yung texture ng chicken. Yung chicken nila masarap. Yung fried chicken, may timpla. Crunchy yung skin. Chicken pochero. Malambot. Yung pork lang, ang medyo lumaban. Bagay na bagay po sa fried chicken nila yung pochero. Kombinasyon? Ang final review ko dito mga kabayan sa pochero, sa tatlong meat na natikman ko, sa pork, saka sa chicken, ang pinaka nagustuhan kong halo ay yung beef. Dahil ang lambot ng laman, ang lambot. Pag hinalo mo dito sa rice at nilagyan mo ng sauce, Sarap. Yan na naman. Tikman natin yung kanilang fried chicken. May sauce yan dito, sweetie. Ito. Ayan. Ito. Masarap na siya, may lasa. Tsaka crunchy nga sabi ko. Typical na fried chicken. Para siyang minarinate sa toyo kasi medyo makula. Tapos konting asin, paminta. Yun, niloblob na sa mantika. Tikman natin itong chicken na lalagyan natin ng sauce. Sweet and sour. Sweet and sour yung sauce. Okay, tikman na natin yung kanilang special beef kare-kare. Ang laki ng hiwa, oh. Yung sauce. Oy, itong gusto ko. Balat. Yung taba-taba na ito, oh. Balat yan da. Balat? Tapos yung gulay, ang dami. Maganda yung laman mga kabayan at medyo nalalagas na, oh. Ang daming laman mga kabayan. Halos lahat, no? Kukunti na lang yung gulay. Titikman ko muna yung sauce. Yung bagong nila, lutong-luto at saka talagang bagay sa kare-kare. Hindi siya nilagyan ng asukal? Meron. Meron? Matamis. Yung sauce pa lang mga kabayan, manamis-namis na. Gawa ng peanut butter. Yung lasa ng peanut butter, smooth, hindi siya yung nararamdaman mong peanut talaga. Crunchy. Crunchy, di ba nakatikim na tayo ng gano'n? Nakagat natin mismo yung mani. Ito wala, talagang pinong-pino.
Ang maganda sa kari-kari nila, ang daming gulay ng puso ng saging. Bale, yun ang pinakamarami, ano? Kaysa talong at sitaw, ano? Yun, may nakapasok na langaw. Kaya mo na siya. Ihiwain ko na yung kanyang balat. Ang lambot, oh. Parang jelly, ano? Oo. Ito ang tinatawag na maskara ng baka. Ayan, yung pinakamukha. Ngayon, lalagyan natin ng bagoong. Panalo yung kare-kare mga kabayan. So, itong kare-kare mga kabayan, tingnan nyo, so, ulam na. Tapos, ang pinakalasa nitong kare-kare ay konting manamis-namis dahil nga sa kanyang peanut butter, di ba? Tapos, kung maghahanap kayo ng lasang alat, ito na yung bagong. At yung bagong nila, masarap mga kabayan. Kung titikman mo talaga, hindi na siya mukhang or amoy bagoong eh. Oh, kasi may nalalasahan tayong bagoong dati, parang luma na at talagang lasang bagoong. Ito namang bagoong na ito ay parang ginawa lang para magkaroon ng lasa itong kare-kare. At higit sa lahat, ang pinakapanalo, ito, punong-puno ng laman. Daming laman. Oo. Ayun, oh. Pang-apat na tao talaga siya. Tapos, ang texture ng meat ay malambot. Para na rin siyang nalalagas. Mas maganda ito kung nahaluan or mas masarap kung nahaluan ng oxtail. Wala akong nakikita pero mas maganda na ito dahil puro laman. Pero yung gusto ko talaga yung oxtail. Pero okay na kasi nakatigim na ako ng maskara kanina. So yung mga kabayan, sa natikman natin mga dish na ito, ang talaga nasarapan ako sa Puchero. Pareho tayo. Lahat po siya masasarap. Pero ngayon lang po kami nakatikim ng pucherong ganito. Orderin nyo. Kasi kompleto na eh. May chicken, may pork, saka beef na halo. Ito naman kare-kare, may kanya-kanyang version ng luto. Pero, Masarap. Masarap. Pero ang nagustuhan ko lang dito sa kare-kare, yung kanyang pagka-creamy, saka yung laman, panalong-panalo. Ang dami. At yung bagoong. Ito. Hindi ko naamoy na bagoong. Lutong-luto. Lutong-luto. Pero kasi niyan hindi masyadong luto. Kaya malansa pa siya. Malangsa, tama ka. Yun ang amoy bagoong. So, okay. So, abangan niyo yung menu, saka yung ating bill. So ito yung mga kinain natin at babayaran.
So yung binayaran natin 2698. Ayan, sana babayaran natin kung walang discount.